Magandang araw po sa lahat. Ako po si Technical Sergeant Cromwell F. Bungabong, First Sergeant ng Bravo Company, 35th IB. Nakabase ngayon sa Barangay Kanagi, Patikul, Suru. Andito po tayo sa aming unit sa Batalyon, Barangay Tugas, Patikul, Sulu. Ang dating pinupugaran ng maraming Abu Sayyaf. At may kwento ako sa aking karanasan bilang isang sundalo na nakaraan ng isang malagim na bakbakan. Ito po yung umpisa. Before kami mapunta sa bakbakan na yon ay may operasyon muna kami ng aming unit na i-clear yung isla bandang 2nd District. At doon nakaranas ako ng operasyon na doon kami sa ilalim ng dagat. Sa Bakhawan kami nakadaan. At di maiwasan sa pangyayari ay kami ay basang-basa lahat. At pagkatapos noon, na-clear namin yung area, kinabukasan, umuwi, at taglinis ng baril, at saka bala. At mayroon na namang binaba yung brigade na offered para sa isang operasyon na nangyari dito sa Barangay Darayan, Patikul, Sulu. Abang kami ay naglalakad at umabot ng ilang araw at dumating na nga sa panahon na naengkwentro kami. Before pa sa engkwentro ay may kasama kaming isang kumpanya ng Alpha Company, Bravo Company, at isang kumpanya ng 21st IB na sinasamahan namin para i-orient sa area dahil sila yung papalit sa area ng Patikul, Sulu. At ganoon pa man, ay bandang mga 3 PM ng hapon, ay naghanap na kami ng ground area para kami ay doon mag-temporary magsaing at anong gagawin namin sa gabing yun. Subalit hindi inasahan sa area pa rin ng Patikul. May tropa pa rin naglalakad at biglang nagka-encounter sila bandang west. Kaya naisipan ng aming ground commander na maglipat ng area. Baka sakali ang kalaban ay doon mapunta sa amin at doon makatakbo at aming maengkwentro. Subalit, hindi nangyari. Dahil pala ang isang pagkakamali na dapat sana ay iwasan na mangyari ang hindi inasahan. Bandang alas 5 na, wala pa kaming makita na area na matulugan dahil habang naglalakad palapit sana sa naengkwentro ng trupa pa rin
ay bigla kaming tinatawagan, pinapayuhan yung ground commander namin na maglipat na lang sa isang barangay Darayan para doon na lang sa barangay magpalipas ng umaga. Subalit, hindi inasahan. Nung papunta na sana kami sa barangay, ay nasa lubong namin ang Abu Sayyaf. Ay yung diretsong enkwentro ay volume fire. Kaya nabigla ang lahat sa pangyayari. Ang leading namin ay isa Alpha Company. Ang nakasunod ay 21st IB at ang Bravo Company ng 35th IB. Hindi kami makapalo sa bandang likod dahil nga yung 21st IB ay hindi kami kilala. Baka kami yung mabakbakan sa gilid. Kaya inaantay na namin ang pagkakataon na maghilom saglit para kami ay makatulong doon sa harapan. Mga bandang 6 na ng hapon. Nakarinig na kami ng volume fire. At pagkatapos, nagkumana yung company namin na tulungan ang sarap dahil yung nakasunod na unit ay hindi makagalaw. Kaya kami ang Bravo Company ng 35IB, isang platon, pumunta sa harapan para i-clear namin ang kalaban at para ma-recover namin ang mga na-wounded na kasamahan. Subalit, hindi ko inaasahan na aking makikita ay ang mga kasama kong duguan at umabot pa ng hand-to-hand combat. Dahil nga, nasabi ko kanina na bago kami dyan na-encounter ay dumaan muna kami ng isang operation sa bandang isla at doon nabasa lahat yung bala sa kabaril namin sa dagat. Kaya nagmalfunction yung mga baril. Kaya hindi na pumutok, kaya na umabot sa hand-to-hand combat. Paano mo masabi first na nag-hand-to-hand combat? Kasi po sir, may tropa kami doon na walang tama ng baril. Natamaan lang siya sa isang itak. At yun ang ikamatay niya, sir. Tapos nakita ko rin yung iba. Nga ang daming nagmalfunction na bala. Hindi pumutok. Makitang-kita man natin kung paano. Dahil na tinuruan naman tayo mula umpisa pa. Hirap nun ah. Kaya pag clear namin sa harapan, doon ko naisip. Bago namin pinirst aid yung iba para mailayo sa encounter site. At umabot na nga kami ng gabi. Gutom ang inabot namin at saka pagod.
Hindi na namin kayanan dahil sa ilang araw na ang aming paglalakad. Nahirapan kami sa pag-ibak ng trupa dahil gabi na wala ng chopper na makakuha sa aming mga wounded, sa mga sugatan. Anong naramdaman mo first nung gano'n na nakita mo may kasama ka na walang tama ng baril kundi alam mong tinaga lang talaga? Nataga dahil lalapitan na. Nandito lang tayo, napakalapit dito sa atin. Parang wala pang 2 kilometro nandito tayo sa pinangyarihan. Yung panahon na yon, sir, hindi pa ganun kalinis yung daan. Maputik pa. Hindi kayang pasukin ng 2x2 na truck. Dapat 4x4. Dahil sa putik Pa. ng daan. At saka bihira lang makapasok yung sasakyan. Dapat muna i-clear ang daan bago makapasok para walang mangyayaring ambush. Ito yung panahon nasa kanila pa ang area na ito. Itong Patikul, Sulu. Ikwento mo nga first, gaano kalakas talaga sila dito noon na naabutan nyo? Kasi matagal na kayo dito. Isa ka sa mga una rin dito eh. Gaano kalakas yung Abu Sayyaf dito sa kinaroroonan natin ngayon? Ito talaga yung sentro nila eh. Dahil nga sa kalakasan ng Abu Sayyaf dati, nandito lahat ang source nila sa pira at sa komunidad. Wala nang taong magtuturo kung sino ang mga kalaban sa gobyerno. Dahil nga, kamag-anak rin nila yung iba at saka kakilala. Kaya hindi mabuwag-buwag dati ang mga Abu Sayyaf dito sa Patikul, Sulu. Kaya bilang First Sergeant ay pinatupad ko sa aking tauhan sa ating baril na sinumpaan natin na magliligtas sa atin sa ating buhay ay alagaan natin palagi. Dahil walang makakatulong sa atin bilang isang sundalo kundi ang ating baril lamang. Paano mo yun, Juan Master, no? Talagang kinalawang ba? Dahil sa nanggaling kayo sa Bakawan, kinalawang yung mga, mga bala? Ganon na nga po, sir. Grabe. Parang kinalawang yung iba. Tulad ng bala ng K3. Tapos yung sa R4, nag-dodge yung iba. Hindi naman basta mag-dodge yan kung talagang Hindi sa R4, hindi masyado yan eh. Pero kung kinalawang, hindi talaga mag-eject yung sir, case niya. Opo sir, yung gano'n na nga pangyayari sir, yung iba, doon na lang sa chamber, hindi na, kasi pinabayaan ng kung sino man yung naging leader. Kaya tumatak sa aking isipan bilang First Sergeant na ipasunod sa aking mga tauhan na alagaan talaga ang baril at saka bala. Yun yung isa sa mga pinaka malaking pangyayari sa inyo bilang isang batalyon first, no? Yung encounter na yan dito sa malapit sa atin. Opo sir, yun ang kaisa-isaan worst talaga nangyari sa amin dito sa 35th IB.
Panahon ito ni former President and 15 ang namatay dito. Yung sinasabi ni First. Nasa news naman, kaya pumunta nga si former President dito para bisitahin yung mga namatay na 15 ng 35th IB. Pero yung buhay kasi nila, hindi naman nasayang dahil nandito tayo sa Patikul na kung saan, ito nga, napakalapit namin sa encounter site. Mapayapa na dito ngayon. Nandito si First ngayon na pinapahalagaan nila yung mga company nila ngayon na nagbuwis ng mga buhay dito sa Patikul. Ano yung mga hindi mo makalimutan pa na experiences First ng 35th dito na kahit hindi na yung pagkatapos noon hindi na kayo masyadong na tamaan pa. Kaunti-kaunti na lang. Opo, sir. Ang isa sa hindi ko makalimutan, sir, ay yung nangyari dito sa Sulu bilang isang human trigger sa isang bomba. Dito rin sa inyo rin yun? Dito rin yun? Opo, sir. Dito pa rin sa Sulu, yung bombing nangyari. At hindi lang isa, dalawa o tatlo. After nag-bombing, nandun ako sa area. Makita mo talaga kung gaano ang pinsala at ang mga taong nadamay. Pakikwento mo nga first para sa appreciation ng public. Kasi ang narinig lang, of course, yung report lang ng media. Pero kayo kasi na sundalo dito, kayo yung first hand talaga na nakakita. Ikwento mo nga isa-isa yun first, yung mga bombing na first responder kayo. And bilang 35 kasi, pagkatapos yung magyera-gyera sa dito sa Abu Sayyaf, kayo rin yung talaga yung inatasan na mag-guardia rin dito sa Pakikwento mo ngayon first. Bilang isang sundalo dito sa Hulu, naranasan ko ang pangyayari about sa bombing nangyayari dito sa Hulu, Sulu. Hindi ko inasahan na yung makikita lang natin sa TV ay may suicide bombing nangyayari. Pero dito ko naranasan sa Sulu ang pangyayari sa katedral, ang pangyayari sa BCT, doon banda sa may Tanjung, yung BCT na isang brigade BCT. At saka isang bombing na nangyari naman dito sa harap ng plaza ng Sulu, Hulu Sulu. At saka yung bombing na suicide dito nangyari sa kilometer 3, Indanan, Sulu. Gaano ka na kasi hindi bago sa atin kasi yung suicide bombing first Gaano ka na-shock din noon na may suicide bomber na pala dito sa Pilipinas? Sobrang takot ko, sir. Dahil hindi mo maasahan kahit gaano pa tayo ka-vigilant sa mga kalaban, ay sila mismo ang nagtitrigger sa isang pagsabog mismo. Kaya ako ay natatakot bilang isang sundalo na maranasan yung ganun na hindi mo maiwasan dahil nga sa suicide bombing. Ang hirap isipin
Sa ibang bansa lang nangyari, pero nandito sa Hulo ay kitang-kita ng mga mata ko. Tao talaga ang may hawak ng bomba Bomba. bago paputukin. Naranasan mo na yan sa... Dito kasi naranasan nyo na lahat eh. Nag-rescue kayo ng hostage, na ganun. Pero yung maging suicide bombing, medyo hindi, di ba, parang hindi ka panipaniwala rin na meron na sa Pilipinas. Opo, sir. Hindi talaga natin paniwalaan. Akala ko ay sa movie lang natin makikita ang isang suicide bombing. Pero ngayon, first, wala na ulit. Sa ngayon, sir, ay mapayapa na po ang Hulo-Sulu. Dahil sa edukado at professional na po ang ating mga kasanduluhan na ipinakikita sa mga komunidad dito sa Sulu. First, pwede mo bang ikwento yung mga pagbabago? Kasi ikaw, dito, pinakamalaking nangyari sa batalyon nyo, nangyari dito. Pero ngayon, nakuha nyo rin yung loob na ng mga tao dito. Pero gaano rin kahirap mo gawin yun noon na dati kalaban nyo itong mga ibang tao dito, hindi naman lahat. Pero ngayon, kasangga nyo na sila. Kumbaga, sila na yung mga kasama nyo sa pagpapanatili ng kapayapaan dito. Opo, sir. Ang masasabi ko lang, sir, ay irespeto ang kanilang pinaniniwalaan o ilang kultura ang isang Muslim. At irespeto natin ang kabuhayan kung saan sila namumuhay. At ipakita rin natin yung pagmamahal natin sa kanila para yung ipinakita natin sa mga sibilyan ay ibabalik pa rin sa atin. Kaya nagkaroon ng peaceful ang province ng Sulu dahil sa pinakita ng mga magigiting na mga sundalo ngayon. Yun lang po, sir. Salamat. First.